Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 501. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata sa kanyang ina bago bumalik sa kanyang bahay. Napakaraming pera at nangyari iyon upang maging pamilyang George, alam mo. Sila ay mayaman kaysa sa aming pamilyang Taylor. Siya talaga, sumimangot si Fiona habang napanood niya ang saloobin ng mag-asawa. Tila mahirap ito kung gusto niyang hilahin ang buong paghihirap. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala kapag naisip niya ang tungkol sa mga pag-aari ng pamilyang George. Tunay na hindi niya magawa. Maunawaan kung paano maaaring maging hanggaw si Fane dahil makapag-asawa siya. Isa pang magandang asawa sa tuktok ng pagkuha ng maraming pera. Paano siya hindi sumang-ayon sa napakagandang alok? Kahit na ipinangako sa kanya ni Joan iyon. Tutulungan siyang kausapin siya, naintindihan niya ng maayos ang kanyang anak upang hindi siya kailanman eksaktong ginawa. Sa halip, ito ay sina Ben at Zina na parehong walang kahihiyan na dumating. Kausapin si Fane kinabukasan. Ginawa nitong mas nalitaw si Fane. Tungkol sa kanila, si Selena sa halip ay kumilos ng bahagya mas normal at kalmado ang kasunod ng ilang araw. Bumalik siya sa bahay araw-araw. Katulad nito, wala rin si Fane dahil mauupo lang siya sa paligid. Ang patio ay masigasig sa mga sumusunod na araw. Labis na nabigo si Ivan. Kapag gumugol siya ng mga araw sa pagtatapos ng pag-especially iya sa mansyon upang makita si Fane at ang mayaman na ginang, dating malapit na ang kaarawan ng Old Master Taylor. At hindi napansin ng mga kalalakihan ni Neil ang pagbili ng anumang maluho na regalo para sa luma Master. Ang gabi lamang bago ang kaarawan ni Old Master Taylor, Ivan at Neil parehong umiinom ng magkasama. Kakaiba iyon, bakit hindi nag-Fane o ang mayayaman? Lumipat si Lady kahit na matapos nilang bilhin ang mansyon na iyon. Nag-iingat ako ng marami. Tulad ng aking makakaya sa araw at gabi din. God asterisk meet, pagod na ako. Mula sa patuloy na pagbabantay ngunit hindi ko napansin na bumalik si Fane sa mansyon muli-muli. Sumimangot si Ivan at sinabing, hindi ba binili ang mansyon na ito upang maging kanilang pugad ng pag-ibig upang maaari silang mag-date sa pribado? Ang mayayamang ginang na iyon ay hindi kapani-paniwalang mayaman at 70 milyong bucks ay hindi maraming pera sa kanya. Maaari. Hiniling sa kanya ni Fane na bilhin ang mansyon na iyon para sa kanya upang magamit niya ito upang regalo Old Master Taylor sa panahon ng kanyang ika-7 kaarawan. Matapos ang ilang pag-iisip, sinabi ni Neil, ang aking mga kalalakihan ay sumusunod sa Fane sa loob ng ilang araw. Ngayon at hindi rin nila napansin ang pagbili ni Fane ng anumang mahal. Siya ay karaniwang pupunta lamang at mula sa trabaho araw-araw. Ito ay malamang na dahil hindi tanga si Fane. Kung ang mansyon ay nangyayari na ang kanyang pakikipag-date, ang mayayamang ginang na iyon, malalaman niya na madali para sa kanila na mahuli ka. Guys, dahil literal na kabaligtaran lamang ito sa bahay ng pamilya ni Taylor. Bukod, ang posibilidad ng mga ito na tumatakbo sa iyo mga lalaki ay magiging napakataas kung kailan pumasok sila o lumabas pa rin ng mansyon. Sa makatuwid, ipinapalagay ko na ang mansyon ay isang regalo na hiniling ni Fane sa ginang para magamit niya ito bilang isang regalo para sa luma Master Taylor. Tila ang kanilang dating lugar ay nasa ibang lokasyon. Panipi. Sinimulan ni Ken na gumawa ng mga pagpapalagay tulad ng sinabi niya, tungkol kay Young Master Ivan. Tumatakbo sa kanila dati, ang babae ay sinusuri lamang ang lugar. Labas dahil natural lamang para sa kanya na nais na suriin ang isang bagong lugar na mayroon siya. Nabili lang, tama. Tumango si Ivan at sinabi, kung iyon ang kaso, Fane ay walang alinlangan na makakaparitin hanggang sa matandang Master Taylor bukas at siya ay hindi itatapon mula sa pamilyang Taylor noon. Mukhang kakailanganin natin maghintay ng hindi bababa sa 2 araw bago makuha muli si Zina na gumawa ng isang hakbang sa kanya. Panipi. Mahal, naghanda ka ba ng regalo para sa ika-70 kaarawan ni Lolo? Bukas. Araw-araw kang magtatrabaho at hindi kita napansin. Ibabalik ang anumang mga regalo. Alam mo, bukas ay mangyayari sa pagiging lolo. 70th kaarawan tama. Hindi mapigilan ni Selena ang sarili na magtanong bilang siya nakahiga sa kama sa gabi. Inihanda ko na ito bago ito. Lolo Will. Walang alinlangan na mahalin ito. Mahinahon na kumalas si Fane. Kabanata 502. Sumimangot si Selena matapos marinig ang sinabi ni Fane. Maaari bang nabanggit ang regalo na Fane? Maging ang mansyon.
Maaari bang sabihin ni Faye na nanalo ng auction para doon? Mansion. Gayunpaman, ang pamilyang Drake ay hindi nagbigay ng advance na sweldo ng Faye. Kahit na, maaari bang maging isang regalo mula sa mayayamang ginang hanggang sa Faye at iyon ay regalo ni Faye para sa kanyang lolo. Si Selena ay hindi tumingin sa Faye kahit na siya naging isang asukal na sanggol para lamang sa kapakanan ng pananatili sa pamilyang Taylor dahil napagpasyahanan niya na kahit na hindi matupad ni Faye ang kanyang mga pangako at ay hindi kinilala ng pamilyang Taylor, mananatili pa rin siya sa tabi niya. Naniniwala siya kung wala silang pera, maaari silang kumita ng pera. Sa halip na gumamit ng mga ganitong pamamaraan upang kumita ng pera para lamang sa pagiging kinilala ng pamilyang Taylor. Hindi sa banggitin, kung ang balita ng pagiging Faye. Ang isang asukal na sanggol ay sumabog, ang matandang master na si Taylor ay maaaring talagang hindi kapanipaniwala. Galit tungkol dito. Mas gugustuhin niyang hindi tanggapin ang isang mansyon kung iyon ang kaso. Dahil makaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang nahihiya dito. Oh, tama ang honey, ako. Nagpaplano na bigyan ka ng sorpresa bukas ng gabi. Hindi niya inaasahan si Faye. Upang sabihin na pagkatapos mag-isip tungkol sa isang bagay para sa isang maikling sandali. Talaga. Ito ay magiging labis na nakakagulat para sa akin kung maaari mong dalhin ang regalo kasama. Ang 10 milyong box para kay Ivan bukas. Selena chuckled mapait. Ginawa niya. Hindi mas malalim tungkol sa Reg Along inihanda niya para sa matandang master na si Taylor ay mula pa. Sa huli ay malalaman niya bukas. Si Fiona at ang lahat ay bumangon. Maaga kinabukasan. Magbihis ng mas mahusay at huwag mo kaming ikahiya dahil matanda na ito. 7 kaarawan ni Master Taylor ngayon. Old Master Taylor kahit personal na tumawag sa amin kahapon upang dumating kami ng mas maaga. Nagsimula si Fiona. Nagmamadali sa lahat ng maaga sa umaga. Sa sandaling ito, nagbihis si Faye. Sa isang suit ay binili lang niya kahapon. Mas nakamamanghang siya kaysa sa dati. Oo, ang suit na ito ay hindi masama. Tunay, isang mas mahal na suit ang maramdaman. Iba-iba kapag inilalagay ito ng isang tao. Tumango si Fiona nang kasiya siya bago magtanong. Faye? Oh? Tama ang Faye? Nasaan ang Reg Along pinaplano mong ibigay ang luma? Master, hindi ka maghanda ng anumang bagay na hindi mo. Fiona. Dimdang mapansin niya ang mga walang laman na kamay ni Faye habang sinabi niya, hindi namin. Maghanda ng anumang alam mo. Dahil nagbibigay ka ng isang 10 milyong box na nagkakahalaga ng isang regalo at kami ay isang pamilya upang makatipid kami sa pagdadala ng isa. Ikaw. Hindi tayo mapapahiya ngayon, okay. Kalmado si Faye habang sumagot siya, oh. Bienan, huwag kang mag-alala. Handa na ang regalo dahil hindi. Malaki iyon, magagawa kong dalhin ito sa aking bulsa. Iyon ay maliit, sinulyapan ni Fiona. Faye habang nagtataka siya kung nagdadala siya ng isang pagkabigo na regalo at pag-angkin. Ito ay maging maluho. O kaya, paano magkasya ang gayong item sa kanyang bulsa? Ito ay talagang maliit. Tumango si Faye. Faye, sigurado ka ba na ang halaga ng iyong regalo ay nagkakahalaga ng 10 milyon? Hindi kami naghahanda ng anuman at ikaw ang magiging kinatawa ng aming pamilya, okay. Nagbihis din si Andrew sa branded damit. Ginawa pa niya ang kanyang buhok kahapon ay sinasadya. Ako ay napaka tiyak. Tumango ulit si Faye. Hayaan na. Nangyari ang matandang Panginoon. Upang maghanda ng 20 talahanayan sa kaganapan. Masayang sumigaw si Ben. Faye. Ngumiti habang siya ay sumulyap kay Zina bago sumimangot ng walang katuturan. Ito. Ang babae ay hindi isang mabuting tao dahil naisip niya si Ben bilang isang rebound lamang. Gayunpaman, si Ben ay hindi pa rin na-date sa kanya. Pinatawad niya talaga siya. Kahit na matapos ang nakaraang insidente. Kabanata 503. Gayunpaman, kung ano ang nagparamdam kay Faye na kakaiba ay, si Zina ay tila matapat at ang pananatili sa tabi ni Ben sa lahat ng oras. Ito ay nagtaka sa kanya kung mayroon ba talaga siya. Napatay ang isang bagong dahon matapos ang boss ng Dragon God Clan ay namatay. Gayunpaman, sa mas malalim na pag-iisip, ang posibilidad na iyon ay tila malamang. Baka makaramdam ulit si Zina matapos makita si Faye na nagbibigay kay Fiona, 20 milyong mga box sa tuktok ng pagkakaroon ng pabor ni George family kapag ang kanilang Taylor. Ang pamilya ay binigyan ng 2 Rolls Royces. Bukod dito, kapwa Faye at Selena bawat isa. Nagkaroon ng isang Porsche 911. Ang mga pag-aari na ito lamang ay higit pa sa sapat para kay Zina na lumiko sa isang bagong tingga at baguhin ang kanyang isip upang makasama si Ben. Hindi ito kinuha.
Mahabang makarating sila sa bahay ng pamilya Taylor kasama ang kanilang mga kotse. Hindi ko. Asahan silang magmaneho ng gayong kotse kapag nakatira pa sila doon. Dump! Niloko kaagad si Cecilia matapos niyang mapansin si Fane at ang iba pa. Dumating. Oo, narinig ko na alam ni Fane ang ilang mga kasanayan sa medikal at mayroon. Matagumpay na ginagamot ang labis na katabaan ni Sharon. Ang mga Rolls Royces ay binigyan ng ang pamilyang George. Hehe, hindi rin ito binili ng kanilang sariling pera, kaya ito. Walang kapuri-puri. Ang isa pang miyembro ng pamilya ng Taylor ay malamig na nag-chok. Ako. Medyo interesado akong makita kung anong uri ng isang regalo ang magbibigay ng matandang Panginoon. Taylor ngayon. Malamig si Cecilia kakled habang nilibak niya. Anong regalo ang mayroon? Naghanda ka. Ang taong katabi niya ay nagtanong kay Cecilia. Mahinahon na kumalas si Cecilia at sinabing, hindi ba mahal ng matandang master ang pag-inom ng tsaa? Nawala na ako sa aking way upang bumili ng 2 bricks ng puer tea. Mahigit 200 taon na ang nakalilipas at ito ay nagkakahalaga ng higit sa 60,000 mga box. Hindi madaling makuha ang aking mga kamay sa kanila. Kailangan kong tumawag sa isang pabor mula sa aking kaibigan. Hindi masama, parang maliit ka ng brat. Alamin kung paano magbabantay sa interes ng mga tao. Labas ka na sa oras na ito. Panipi. Nagsalita ang lalaki sa isang nagulat na tono matapos marinig ang tugon ni Cecilia. Cecilia. Agad na bumagsak at sinabing, halika, ito ang 7 taong gulang ng Panginoon. Kaarawan, di ba? Hindi ito regular na kaarawan kaya malinaw naman, kailangan kong maghanda eh. Mas mahusay na regalo upang ang matandang guro ay magiging masaya. Hahaha, medyo mausisa ako. Upang makita lamang kung anong uri ng isang regalo na ihahanda ng manugang na si Fane. Isang regalo. Iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong box ay itinuturing na isang literal na kayamanan bagaman. Ang mga regular na item ay hindi magiging mahal. Ang lalaki ay sumulyap kay Fane. Bago magkakling ng malakas. Oo, maaga pa at ang kawani ng pagrehistro ay wala pa dito. Narinig kong nagsisimula ang pagpaparehistro sa 11 at magsisimula ang pagkain sa noon. Tumawa si Cecilia. Fane, ikaw ****. Hindi niya inaasahan. Parehong si Ivan at ang matandang Panginoon ng pamilyang Taylor, si Theodore ay bagyo. Dito galit na galit. Hindi, di ba? Hindi ba tayo makalabas ng kotse? Kami. Wala man lang ginawa kaya bakit galit si Ivan? Natigilan si Ben nang siya. Napansin ang sitwasyon. Paano nila nagagalit ang sinuman kapag hindi nila ginawa? Kahit nagawin pa. Fane, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya? Sigurado ka. Magkaroon ng ilang mga guts. Galit din si Theodore. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla mula sa sobrang galit. Ano ang bagay, Theodore? Kami lang. Dumating at hindi ba ang aming mga sasakyan ay nakapark dito? Nagpark na ba kami sa mali spot? Si Andrew ay mukhang nalilito pati na rin wala siyang ideya kung ano nangyayari. Sinabi ng matandang guro na 20 talahanayan lamang ang itatakda. Pataas gayon paman, kapag naglalakad kami sa likuran, ganap itong napuno. Sobrang mga talahanayan. Heck! Ang mga talahanayan ay inilagay sa damo. Tinanong ko ang kawani ng kusina at sinabi nila sa akin na si Fane ay dumating kahapon upang magkaroon sila. Mag-set up ng 220 talahanayan. Tila siya ay tungkol sa kanya. Upang ubo ang dugo mula sa nabalisa. Ang bawat solong mesa ay mayroon na. Mahal para sa 7 kaarawan ng matandang Panginoon dahil mahal ang lahat ng alkohol at sigarilyo. Nag-upahan pa sila ng isang chef mula sa isang marangyang hotel. Para sa kaganapang ito, gayunpaman, ang mga miyembro ng pamilya ng Taylor lamang ang inanyayahan. Sila. Hindi inaasahan na para sa maikling sandali ng pagdating ni Fane kahapon, siya. Talagang sinabi sa chef na maghanda ng 220 talahanayan at ang pangunahing. Ang punto ay, ang hotel ay talagang gumawa ng mga pag-aayos para sa maraming mga talahanayan. Kabanata 504. Fane, ito ba ay totoo? Alam mo ba kung magkano ang gastos sa mesa? Aming. Ang mga paghahanda sa oras na ito ay napakamaluho at mahal. Ang menu ng pagkain ay medyo klase at nagkakahalaga ito ng 60,000 bawat talahanayan. 20 talahanayan ang magiging 1.2 milyong box. Bakit ka naghanda ng karagdagang 200 talahanayan? Alam mo ba kung magkano ang gastos ng mga labis na talahanayan na ito? Itatakda ka nito. Bumalik ng 10 milyong box. Lumabas ang mukha ni Andrew. Kung totoo iyon noon, si Fane ay magiging masyadong matapang dahil hindi ito kinakailangang gawin.
Iyon, hindi tama, Fane. Bumaba ka kahapon. Si Ben din. Ang frowning habang si Fane ay tila isang magnet para sa problema. Sa wakas ay mayroon silang ilan. Mapayapang araw at hindi niya inaasahan na siya ay hilahin ang isang pagkabanso tulad nito sa panahon ng 7 kaarawan ng Old Master. Ano ang nangyayari sa mundo? Tinanong ko ang mga chef kung bakit maraming mga talahanayan ang inilatag at sila. Sinabi ng isa sa amin na inutusan silang maglatag ng 220 talahanayan. Old Master Taylor. Galit na bumagsak sa sandaling ito. Siya ay tila hindi kapani-paniwalang galit na galit. Lolo, ito ay si Fane na gumawa sa kanila ng ganoong pag-aayos. Ako. Tinanong sila at sinabi nila ang isang tao na ang apelyido ay Woods, isang miyembro ng aming pamilyang Taylor ay sinabi sa kanila na gawin ito. Sabihin mo sa akin, alin sa atin sa ang pamilyang Taylor ay may huling pangalan, Woods. Agad na sumulong si Ivan. Upang magsalita, natuwa siya sa kanyang puso. Tila si Fane ay tunay na A. Full dahil nasaktan na niya ang matandang Panginoon sa sandaling ipinakita nila. Pataas inilaanan niya na siya ay itapon mula sa pamilyang Taylor. Ngayon, hindi niya inaasahan na ihaharap siya ni Brat ng ganyan. Pagkakataon sa kanyang sarili, siya lamang ang masisisi ngayon. Imposibleng. Narinig ng instant Selena ang pahayag na iyon, agad niyang sinabi, alam mo lang ang apelyido ng tao. Sa palagay ko ay dapat na mali ang mga lalaki. Inakusahan si Fane ngayon. Sa palagay ko may kumukuha ng isang bagay sa likod ng aming mga likuran. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa sa mga miyembro ng aming pamilyang Taylor at pag-angkin. Ang apelyido ng taong iyon ay nangyari sa Woods. Para lang ay pinang sisihin. Fane. Oo, magandang punto. Maaari itong sanhi ng isa sa atin dito. Fiona. Sumulyap kay Ivan nang gumawa siya ng pahayag na iyon. Dahil talagang mahal ni Ivan. Paghila ng mga trick at naniniwala siya na kahit gaano pa si Bold Fane, gagawin niya. Hindi sapat na matapang upang gumawa ng anumang katulad nito. Si Ivan sa kabilang banda ay malamang na gumawa ng ganito. Ano ang tinitigan mo sa akin? Fiona, sa palagay mo ba talaga ako? Anong dahilan ang dapat kong gawin? Isang bagay na ganito, hindi inaasahan ni Ivan na tititigan siya ni Fiona. Siya ay hindi ka pani-paniwalang galit sa sandaling iyon. Bagaman inilaan niyang bitag si Fane, siya ay hindi kailanman mag-iisip ng paghila ng isang stunt tulad nito. Hindi niya iniisip ang pagbibigay. Ang nasabing stunt ay subukan kung naisip niya ito sa una kahit na gusto ni Zina magsalita para kay Ivan mula noong siya ay kasalukuyang kasintahan ni Ivan. Gayunpaman, siya natatakot na ilantad ang kanyang sarili upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan at makakuha ng fans. Tiwala, lumapit din siya upang magsalita para kay Fane, hihihi, hindi kami inakusahan. Ikaw ng anumang bagay kaya bakit ka sumulong sa iyong sarili? Parang ikaw ay nagkasala ng isang bagay. Ikaw, si Ivan ay hindi ka pani-paniwalang galit na hindi niya ginawa. Asahan na si Zina ay talagang makakasama sa Fane. Gayunpaman, hindi siya tanga. Ginawa ito. Hindi siya mahaba upang maunawaan kung ano ang iniisip ni Zina kaya nagsalita siya sa A. Malamig na hitsura, wala kang katibayan pa rin kaya hindi mo maakusahan ang pag-akusahan. Kahit sino. Tinanong ko sila at sinabi nila sa akin na ito ay isang tao na may huling pangalan. Ng Woods. Inutusan ng taong iyon ang hotel na maghanda ng karagdagang 200 tables. Ang aking anak na lalaki ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay at naniniwala ako sa kanya. Siya. Hindi mag-uutos ng maraming dagdag na talahanayan para sa wala. Frantically din si Joanne. Nagsalita para kay Fane. Oo, hindi gagawin ng aking ama ang ganoong bagay. Kylie din. Nakipagtulungan kay Fane habang tinitigan niya si Ivan na may sama ng loob bago idagdag, ikaw. Malaking mini, tanging gagawin mo lang ito. Nag-frame ka ng aking ama. Ako, Ivan, ay fuming dahil ang maliit na brat na iyon ay talagang tinawag siyang isang malaking mini. Ito, nagalit sa kanya sa limot. Kabanata 505. Maaaring ito ay Ken, Neil, o Michael dahil lagi silang kinasusuklaman si Fane. Anyway, ginawa nila ito upang matarget ang Fane. Matapos manatiling tahimik para sa isang maikling sandali, ginawa ni Selena ang palagay na iyon. Si Fane ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Habang nakatayo siya sa tabi, hindi niya inaasahan na tumalon ang lahat sa kanyang pagtatanggol. Bago pa man siya makapagsalita para sa kanyang sarili, siya ay hindi kapani-paniwalang naantig ng ito. Hehe, tungkol sa kung ito ay ginagawa ni Fane o hindi, magkakaroon lang tayo ng hotel. Dumating ang mga kawani dahil nakilala nila ang tao.
Nag-choke si Ivan. Maniacally habang tinitigan niya si Fane. Naniniwala siya na dapat na ito ay Fane mula pa. Ang apelyido ng taong iyon ay Woods. Ito ay isang himala kung hindi iyon. Fane. Kung tungkol sa kung bakit si Fane ang hanggal na ito na nagawa iyon ay hindi iyon. Mahalaga na, ang pagkakaroon ng napakaraming dagdag na talahanayan ay hindi bababa sa gastos ng 10 milyong mga bucks. Siya ay interesado na makita kung ano ang gagawin ni Fane. Maaari kang huminto. Nagtatanong ngayon, ito sa akin. Si Fane ay nagpakawala ng isang mapait na chuckle bago kumakaway ng parehong mga kamay. Sa paligid habang sumagot siya. Tingnan mo siya ngayon, kayong mga lalaki. Inamin niya ito, panipi. Agad na itinuro ni Theodore si Fane bago sumigaw sa kanya, tila siya. Natatakot din sa amin na tumatawag sa mga kawani ng hotel dahil alam niya na siya. Malinaw na tunay na kaya napilitan siyang umamin. Fane, ikaw talaga. Oh, paano mo nabigo ang aming tiwala sa iyo? Hindi ko inaasahan na ito ay paggawa. Halos sinimulan ni Fiona na itago ang kanyang mga paa sa paligid mula sa pagiging ganoon. Nagagalit, hindi pa niya inaasahan na ang kanyang manggugulo ng isang manugang ay magsisimulang gumalaw muli ng problema pagkatapos na sa wakas ay magkaroon sila ng mapayapa. Araw, siya ay tunay na isang jinx. Fane, ikaw talaga. Wala akong mga salita para sa iyo. Bakit ka mag-uutos ng 200 talahanayan ng walang dahilan? Selena halos naipasa mula sa kung gaano siya galit. Hindi ba tama? Ito talaga si tatay. Panipi. Ibinaba ni Kylie ang kanyang ulo sa pakiramdam na parang nagkamali siya. Ang maliit na rascal na ito ay nagsalita lamang para sa kanyang sariling ama ngunit hindi niya inaasahan. Ito talaga ang ginagawa ng kanyang ama. Fane, bakit ka nag-order ng napakaraming dagdag? Mga talahanayan ng walang dahilan. Kahit na si Joan ay naniniwala sa kanyang sariling anak, siya rin. Nagulat sa sinabi ni Fane. Ang ekspresyon ng Old Master Taylor ay lumabo bago ipahayag, kung sa palagay mo nakakatawa na gawin ang ganoong bagay, maaari kang umalis. Ngayon, si Ivan ay hindi kapani-pani walang nasisiyahan matapos marinig ang pahayag na iyon. Siya. Agad na sinabi, Fane, may utang ka sa amin ng isang malinaw na paliwanag ngayon. Maaari mo bang iutos ang dagdag na 200 talahanayan na pupunta? Nagkakahalaga ng dagdag na 12 milyon bilang isang regalo para sa lolo. Hindi ito isang regalo, Fane, ito na. Isang sorpresa, di ba? Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay matagal nang natipon. Sa paligid nila, lahat ay hindi nagsasalita nang marinig nila iyon. Sa katunayan, dagdag na 200 talahanayan ay nagkakahalaga ng 10 milyon ngayon, di ba? Kung nangyari ito, upang maging isang regalo, tila ang brat na ito ay isang tanga at ang kanyang ulo ay sinipa. Sa pamamagitan ng isang asno. Dapat ko bang ipaliwanag ito pa rin? Mahinahon na kumalas si Fane. Tulad ng sinabi niya, inutusan ko na maraming mga talahanayan dahil alam kong 20 talahanayan nag-iisa. Ay hindi kailanman sapat. Magkakaroon ng maraming mga panauhin na darating ngayon at ako. Kahit na nag-aalala kong ang 220 talahanayan ay magiging sapat na. Panipi. Hehe, anong biro? Ilan ang mga bisita na naruroon pa rin? Ikaw ba? Sa tingin mo ba hindi tayo magkakaroon ng magaspang na pagtatansya sa ating mga ulo? Nag-choke si Theodore. At sinabi, nang gaganapin namin ang ika-6 na kaarawan para sa matandang Panginoon noon. Ang mga kamag-anak at ilang mga kaibigan ay malapit na lamang na napuno ng 17. 18 talahanayan. Ang aming 20 talahanayan ay higit pa sa sapat ngayon. Panipi. Kabanata 506. Mahigit sa 200 talahanayan. Hehe. Iyon ay karaniwang imposible. Paano? Marami tayong mga panauhin. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay nagsimula. Malakas ang pagkakling. Ang paraan ng pagtingin niya kay Fane ay parang siya. Nakatitig sa isang baliw. Tumatawa rin si Cecilia habang sinabi niya, bukod sa mga miyembro ng aming pamilyang Taylor, magiging regular lamang itong mayayamang mga ngalakal. Na may mabuting ugnayan sa amin. Bilang karagdagan sa ilang mga third-class aristocratic. Mga pamilyang malapit sa amin. Ang mga pangalawa o first-class na pamilya ay hindi kailanman ipakita dahil lahat sila ay tumingin sa amin, mga third-class na aristokratikong pamilya. Sa makatuwid, hindi kailanman maaaring magkaroon ng maraming tao na naruroon. Fane, hindi ito. Ang red jalong inihanda mo ngayon, di ba? Hindi ito itinuturing na regalo, di ba? Ikaw. Dumating walang dala at parang nangyari ito na isang regalo na inihanda mo para sa matandang Panginoon. Malamig si Ivan. Hindi ito regalo. Ako lang.
Kaya nangyari upang hilingin ang mga talahan na yan para sa iyo lamang. Huwag kang mag-alala, kung ang pamilyang Taylor ay hindi nais na i-foot ang bayarin para sa mga talahan na yan, babayaran ko. Ito ay kapag ang bayarin ay dumating mamaya. Mahinahon na kumalas si Fane sa tila siya. Ganap na hindi nababago ng anuman dito. Nonsense. Siyempre, kakailanganin mo. I-foot ang panukalang batas kung kailan ka nag-utos ng maraming mga talahan na yan. Ikaw ba? Inaasahan na magbayad kami ng mga bayarin para sa iyo. Galit na bulalas ni Ivan. Kaagad, ang pinaka gagawin namin ay babayaran para sa orihinal na 20 talahan na yan. Nag-order kami. Walang paraan, paano makukuha ng Fane ang maraming pera. Narinig ni Fiona na gusto nila si Fane na umubo ng 12 milyong bucks. Nagpanik siya. Mula sa kanyang pananaw, ang pera ni Fane ay ang kanyang pera. Dahil ikinasal pa rin si Selena kay Fane. Ngayon na ibinigay na ni Fane ang kanyang 20 milyon, siya ay itinuturing na isa sa kanila. Hindi sa banggitin, siya. Kailangan pa ring umasa kay Fane upang pakasalan si Sharon. Kapag nangyari iyon, mangyayari. Kamangha-manghang para sa kanya kung ang pamilyang George ay naging bahagi ng kanilang pamilya, di ba? Hehe. Ito ang kanyang kasalanan para sa random na paglalagay ng order pa rin kaya ito lamang. Natural para sa kanya na bayaran ang bayarin. Wala itong kinalaman sa amin. Ivan chuckled maniacally. Dagdag pa niya, makikita ko lang kung ano ang gagawin mo. Kasama ang natitirang 200 talahan na yan at pagkain. Kakainin mo ba ang lahat? Ang pagkain sa iyong sarili o ikaw ba ay magiging isang taong kawang gawa sa pamamagitan ng pagbibigay? Ang pagkain sa mahihirap sa mga kalye. Nagsimulang tumawa ang lahat pagkatapos makarinig. Ang pahayag na iyon. Tila ang proseso ng pag-iisip para sa manugang na ito talaga. Isang kakatwa na nag-utos ng dagdag na 200 talahan na yan para sa ganap na hindi. Dahilan. Huwag kang mag-alala, maraming mga mayayamang mga ngalakal na magpapakita. Hanggang sa oras na ito. Ang mga hindi pa nakagawa ng kanilang presensya bago magpapakita. Hanggang sa oras na ito. Hindi sa banggitin, ang mga una at pangalawang klase na pamilya na hindi kailanman bumalik pagkatapos ay naruroon sa oras na ito. Sa makatuwid, medyo nag-aalala ako na. Ang 200 plus table ay hindi sapat upang mapaunlakan ang lahat ng sila. Hahaha, patuloy na ipinagmamalaki. Paano maipapakita ang maraming tao? Ito. Nangyayari sa kaarawan ng aking lolo, hindi ang kaarawan ng Diyos ng digmaan. Alam mo, malakas na si Ivan nang maramdaman niya na si Fane ay gumagawa ng napakalaking biro. Fane, sinasadya mo bang ininsulto kami sa pamamagitan ng paggawa? Ang pahayag na iyon. Ako, ang iyong lolo ay hindi ilang kagalang-galang na tao kaya paano? Ang mga taong tulad ng mga marshal o hari ng digmaan ay nag-abala kahit na magpakita upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang third-class na aristokratikong pamilya tulad namin. Hindi sa banggitin, ang mga iyon. Una at pangalawang klase na pamilya ay hindi kailanman lalabas. Old Master Taylors. Ang ekspresyon ay lumabo nang matagpuan niya ang sinabi ni Fane na nakakainsulto. Kung hindi ito para sa Selena silang isang pangunahing deal sa negosyo para sa pamilyang Taylor ilang araw na ang nakakaraan. Sparking pag-asa para sa pamilyang Taylor na naging isang pangalawang uri ng aristokratiko. Pamilya sa susunod na 2 taon, hindi niya nais na higit pa sa kick Fane out. Kaagad. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil siya pa rin ang kanyang sarili. Apo at nagawa ang napakalaking pabor para sa pamilyang Taylor kaya, siya. Kailangang pigilan ang kanyang galit. Pinakawalan niya ang isang mapait na chuckle bago sabihin, kalimutan. Ito ay, kalimutan lang natin ang tungkol sa paghihirap na ito para sa ngayon mula sa kung ano ang nagawa ay. Tapos na at ang hotel ay nagpadala ng maraming kawani sa napakaraming mga naghihintay. Sa tuktok ng napakaraming pagkain. Wala kaming pagpipilian ngayon. Panipi. Tatay, kahit anong mangyari, si Fane ay dapat na magbayad ng bayarin sa ibang pagkakataon. Bulalas ni Theodore pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tulad ng matandang Master Taylor ay makatarungan. Tungkol sa tumango, hindi niya inaasahan ang isang tao na may pananagutan sa panauhin. Ang pagtanggap ay sumigaw mula sa pasukan, narito si Marshal Dennis upang ipagdiwang. 7 kaarawan ng Old Master Taylor. Natigilan ang matanda. Siya. Nabigla na ang isang marshal ay talagang magpapakita upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kapag ang kanyang pamilya ay isang third-class na aristokratikong pamilya lamang. Kabanata 507. Hindi man banggitin, hindi pa niya naririnig ang pangalan ng marshal na ito dati. Dumating ang isang marshal. Ito ay nangyayari na medyo may kakayahang marshal. Paano? Galing.
Tila ang aming dating Panginoon ay magiging napakakagalang-galang ngayon. Ang ang mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay mukhang nasisiyahan. Dahil kahit isang marshal dumating, hindi ba ito ipagmalaki ang kanilang pamilya? Tila may iba pang pangatlo. Nalaman ng mga pamilyang aristokratikong klase tungkol dito, mainggitin silang lahat. Ang kanilang pamilyang Taylor. Ang brat na iyon ay dumating ng maaga. Pinutok ni Faye ng isang mahinahon ng ngiti nang mapansin niya si Dennis. Hindi niya inaasahan na si Dennis ang magiging una sa magpakita nang hindi pa dumating ang iba. Bakit nagpakita si Dennis? Hindi ba siya isang mabuting kaibigan ni Ken? Maaari ba siyang dumating dahil alam niya iyon? Darating na si Ken. Ang mga ekspresyon ni Ivan ay lumabo bago marahang bumubulong sa Old Master Taylor. Lolo, si Dennis ay nangyayari na isang mabuting kaibigan kay Young Master Ken. Dahil ang batang Master Ken ay isang matalik kong kaibigan at siya ay pagdating ngayon, maaaring darating si Dennis dahil sa kung gaano kalapit ako at batang Master Ken ay hindi ito masyadong nakakagulat. Ang batang Master Ken ay darating. Ang pamilyang Clark ay nangyayari na maging isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya. Kahit na natigilan si Theodore kay Joy habang sinabi niya, Ivan, sigurado ka na. Isang bagay, hindi ko inaasahan na makukuha mo ang batang master na si Ken mula sa Clark pamilya upang ipakita din. Hindi lamang iyon, huwag kalimutan, kilala ko si Michael at batang Master Neil din. Lahat sila ay darating. Hahaha, darating lang sila. Dahil sa akin. Sinimulan ni Ivan ang kakling ng maniacally sa instant na iyon. Siya ay malinaw na lahat sila ay narito lamang upang panoorin si Faye na napahiya ang kanyang sarili. Si Ivan ay nag-aalala na kung hindi niya ipaliwanag ang kanyang sarili kapag ang lahat ng tatlo sa kanila ay magpapakita. Nang maglaon, maaaring ipalagay ng lahat na tama si Faye. Sa makatuwid, idinagdag niya pagkatapos. Ang ilan ay naisip, sa makatuwid, bukod sa ilang mga tao, lahat na iyon. Nabanggit ni Faye kanina ay hindi nalalabas. Tulad ng tapos na siya sa pagsasalita. Lumapit na sila ni Dennis. Pagbati, Marshal Dennis. Totoong ako. Hindi mo inaasahan na biyaya mo ang aming pamilyang Taylor sa iyong presensya. Panipi. Agad na sumulong si Theodore upang batiin siya habang nag-choklang. Pagbati, Master Theodore, Old Master Taylor. Nais ko sa iyo ng mahaba at malusog na buhay. Nagsalita si Dennis habang kumakaway sa kanyang kamay. Hahaha, mabait ka. Masyadong mabait talaga. Malakas si Zeus dahil masaya siya mula sa pagtanggap ng nais na iyon. Gayunpaman, narinig niya ang lahat ng sinabi ni Ivan kanina, at bukod sa mga taong nabanggit niya, baka hindi niya inaasahan ang anuman. Marami pang mga panauhin upang magpakita. Dumating si Major Trent upang hilingin ang Old Master Taylor. Isang napakasayang ika-7 kaarawan. Dumating na si Major Pendragon Mace. Na isang matandang master na si Taylor isang napakasayang ika-7 kaarawan. Sa ganito lang. Sandali, tumawag muli ang receptionist. Dalawa pang majors. Lahat ng mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay lahat ay nakatingin sa bawat isa at nagtataka kung mayroon silang lahat ng misheard. Kabanata 508. Ang matandang master na si Taylor ay bumulusok habang nagtataka siya kung nangangarap siya. 3. Dumating ang mga majors. Ang mga nangyari sa mga majors at nag-utos sila kahit papaano ay ilang libong hanggang libo-libong mga kalalakihan sa larangan ng digmaan. Hindi niya ginawa. Asahan silang magpakita upang ipagdiwang ang kanyang ika-7 kaarawan sa kanya. Ano ang problema? Batang Master Ivan, hindi mo ba sinabi na hindi marami? Ang mga tao ay lalabas. Sinabi ni Faye habang mahinahon ang pag-chok. Hehe, hindi. Mahalaga kung ano, hindi pa rin nila mapupuno ang lahat ng 200 talahan na yan. Si Ivan din. Shock lang habang naniniwala siya na si Faye ay swerte lamang. Bukod dito, ang dalawang iyon. Ang mga majors ay maaaring talagang malapit sa Marshal Dennis sa makatuwid, ang kanilang pagkakaroon. Ang master ng pamilyang Clark ay dumating kasama ang mga miyembro ng ang pamilyang Clark upang ipagdiwang ang 7 kaarawan ni Old Taylor. Panipi. Ang master ng pamilyang Hugo ay dumating kasama ang mga miyembro ng Hugo pamilya upang ipagdiwang ang 7 kaarawan ni Old Master Taylor. Ang guro ng pamilyang Wilson ay dumating kasama ang mga miyembro ng pamilyang Wilson upang ipagdiwang ang 7 kaarawan ni Old Master Taylor. Hindi ito nagtagal. 3 serye ng mga anunsyo na gagawin mula sa pangunahing pasukan. Lahat ng 3. Ang mga pamilyang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya ay talagang dumating din. Lahat ng 3 masters.
ay dinala ang lahat ng tatlo sa kanilang mga batang masters bilang karagdagan sa ilang mataas. Ang mga miyembro ng ranggo ng kanilang pamilya dito, mahigit sa 10 tao, talagang nagpakita sa isang instant. Ang kanilang mga bodyguard ay nakalagay lahat. Sa labas, dumating talaga sila. Medyo nagulat si Zeus ng ang masters. Sa tatlong pamilya na ito ay nagpakita rin. Una niyang naisip na ang mga batang masters ng tatlong pamilya ay darating. Gayunpaman, hindi inaasahan. Ang mga masters ay nakatag din. Parehong sina Theodore at Zeus kaagad. Dumating pasulong upang batiin sila. Ang isang palaging stream ng mga bisita ay dumating pagkatapos nito. Gayunpaman, iyon ang mga tao na mayroon ang matandang master na si Taylor at ang iba pa. Inaasahan. Ang mga taong inangkin ni Fane na lalabas na tila wala. Hehe, hindi ka ba lubos na tiwala kanina, Fane? Tingnan kung paano. Maraming tao ang nagpakita ngayon. Ang 200 talahanayan na nagkakahalaga ng mga panauhin. Lahat ba ay hangin ngayon? Nag-chalk si Ivan bago nanunuya kay Fane. Hindi ba ito maaga? Hindi rin oras para sa pagtanggap ng regalo. Nasaan ang saya? Nagpapakita ng maaga, di ba? Mahinahon na kumala si Fane mula nang magtalaga ang taong nag-utos. Ang pagtanggap ng regalo ay hindi pa nakarating. Matapos ang isa pang sandali ay lumipas, ang taong tungkulin sa pagtanggap ng regalo ay sa wakas ay dumating. Maraming tao ang nagkaroon. Dumating na. Matapos makaupo ang taong iyon, ilang kawani ang naatasan. Ang pagtanggap ng mga regalo mula sa mga panauhin at ang ilan ay naatasan sa pagpansin ng mga regalo. Pababa, Lolo, hindi ko mapapansin ang aking regalo. Ibibigay ko lang ito sa iyo. Diretso dahil kami ay isang pamilya pa rin. Ngumiti si Cecilia at kinuha ang regalo. Naghanda siya habang sinabi niya, ang Reg Along inihanda ko para sa iyo ay 2 bricks ng puwerti na natuyo sa loob ng 2 siglo. Hindi ito mahal mula pa. Nagkakahalaga lamang ito ng 600,000 box. Ang pangunahing bagay ay, ang gayong regalo ay mahirap na hanapin. Si Cecilia ay medyo detalyado sa kanyang pagpapakilala. Halatang siya sinusubukang ipakita. Ang iba pang mga panauhin ay nagpunta upang maparehistro ang kanilang sarili. Bukod, karamihan sila ay nagbibigay ng pera bilang kanilang mga regalo. Siyempre, ang mga ito. Ang mga tao ay hindi magiging matipid sa halagang ibinibigay nila. Gusto nila fork out ng hindi bababa sa 8 hanggang 10,000 box. Lolo, ito ay isang bagay. Handa na ako para sa iyo, ito ay isang estatwa ng Jade ng Guanyan. Ito ay napakahusay na inukit. Ngunit hindi ito mahal. Ito ay 8 milyong box. Nagkaroon din si Ivan. Ginawa ang kanyang paglipat. Kumuha siya ng 20 sentimetro na taas na estatwa ng Jade ng Guanyan. Mula sa isang kahon. Mukhang kahanga-hanga ito. Ito ba ay ginawa mula sa Hachon Jade? Ito ay hindi masama, ang kulay ay kahanga-hanga at napakamasalimuot na inukit. Salamat sa iyo. Kabanata 509. Tumango si Old Master Taylor. Maaari niyang sabihin kung gaano katapatan si Ivan. Upang umalis sa kanyang paraan upang pumili ng isang regalo para sa kanya. Ang iba pang pamilyang Taylor. Lahat ng mga miyembro ay sumulong upang bigyan ang Old Master Taylor ng kanilang mga regalo. Siyempre, ang mga Reg Along ipinakita nila ay hindi maihahambing sa kung ano ang inalok ni Cecilia o Ivan ngunit medyo mahal din sila. Ang mga Reg Along iyon ay nag-average sa paligid ng A. Daandaang 200,000 box. Sa makatuwid, isinasaalang-alang pa rin sila. Mga maluho na regalo. Sige, Old Master. Ang mga regalo ay naitala dito. Ay record ang anumang iba pang mga regalo na ibibigay mamaya. Ang kawani. Responsable para sa pagtanggap ng regalo na itala ang lahat tungkol sa mga panauhin na dumating ng mas maaga bago gawin ang pahayag na iyon. Ano pa ang nakatayo mo? Sa paligid, hindi mo ba ipapakita ang iyong regalo? Ang ekspresyon ni Fiona. Dim matapos mapansin si Fane ay wala pang nagawa. Hindi sigurado kung ano iniisip ni Fane dahil hindi pa siya nakagawa ng paglipat. Oo, kapatid sa batas, hindi ka na magdala ng anumang bagay sa iyo ngayon, gagawin mo. Magmadali at ipakita ito. Si Ben ay medyo walang tiyaga. Fane, hindi ba? Kalimutan ang tungkol sa aming pusta. Kung hindi mo matupad ang iyong pagtatapos ng bargain, ikaw ay kailangang itapon mula sa pamilyang Taylor. Pinaalalahanan siya ni Ivan na parang siya nag-aalala na maaaring nakalimutan ni Fane ang tungkol sa kanilang pusta. Alam ko, nasa sandaling ipinakita ko ang regalo, kinikilala mo ako bilang manugang ng pamilyang Taylor, di ba? Ngumiti si Fane. Oo,
Oo. Ngayon, magmadali at ipakita sa amin ang isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong bucks. Cecilia. Giggled habang sinabi niya, parehong iyong mga kamay ay walang laman. Ano ba talaga ang iyong regalo na maaaring maging napakaliit at mahal sa parehong oras kung kailan ka? Dala mo ito, nang mapansin ng lahat na pinilit si Faye na ipakita ang kanyang. Ang regalo, Michael, Neil, at Ken ay dumating sa spectate. Naghihintay silang lahat. Sandali kung saan hindi maipakita ni Faye ang kanyang regalo at ipinatapon. Ang pamilyang Taylor. Faye, narinig ko na nanalo ka ng bid para sa mansyon na iyon. Hindi ako sigurado kung totoo iyon o hindi. Maaari ba itong maging Reg Along pinaplano mo? Bigyan ng matandang guro, sinabi ni Ken pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ano, nanalo si Faye sa bid para sa mansyon na iyon. Matapos marinig siya ni Fiona na nagsabi iyon, agad niya lumiko upang tumingin sa mansyon na iyon sa buong kalye. Nangyari iyon. Buong villa at dapat itong gastos ng halos 20-30 milyong bucks. Kailan? Eksakto ba bumili si Faye ng isang mansyon? Paano niya hindi sinabi sa kanila? Ito, ang sulok ng bibig ni Faye ay bahagyang na-tweet. Siya ay una na nagpaplano upang dalhin si Selena upang sorpresa siya matapos ang kaganapan. Hindi niya inaasahan na ilantad ni B** Ken ang buong bagay dito. Paano siya? Bigyan pa rin ng sorpresa si Selena ngayon. Kapatid na lalaki, totoo ba iyon? Iyon ba ang regalo? Bumili ka para sa matandang Panginoon. Bengal habang nahanap niya ang kamanghamanghang Faye. Ang mansyon na iyon ay hindi mura at si Faye ay nagawang manalo ng bid para dito. Ivan. Agad na sinabi nang mapansin niya ang mga ekspresyon ni Faye na lumabo, Faye. Maraming mga bisita dito sa ngayon at talagang naisave namin ang iyong pagmamataas sa paglantad nito ngayon. O kaya, kapag maraming tao ang lumitaw sa ibang pagkakataon, ikaw ay mas mapahiya pa ang iyong sarili. Mahinahon na tumayo si Selena sa gilid. Paghuhusga. Mula sa mga hitsura ng mga bagay, hindi sinasadyang sinubukan ni Ken na pilitin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng spoutong walang kaparerekon. Dahil ang mansyon na iyon ay talagang binili ni Faye pagkatapos ng lahat. Nagtataka siyang marinig ang paliwanag ni Faye. Sandali. Kung si Faye ay talagang may kaugnayan sa mayayamang ginang sa likuran. Ang kanyang likuran, hindi lamang ang mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay itulak sa kanya, siya rin. Gusto mo rin siyang umalis. Iyon ay dahil ang Faye ay magkakaroon ng ganap. Nabigo siya kung iyon ang kaso. Binili ko talaga ang mansyon na iyon. Ginugol ko. 75 milyong bucks dito. Batang Master Ivan, dapat mong malaman na mas mahusay kaysa sa kahit sino pa, dahil tinulungan mo akong alikabok ang aking sapatos noon. Faye pinakawalan a bitter chuckle habang kumuha siya ng isang sigarilyo, sinindihan ito, at dahan-daang kumuha ng puff. Kabanata 510. Agad na lumabo ang ekspresyon ni Ivan matapos marinig ang pahayag na iyon. Ay! Si Faye ay hindi sinusubukan na sadyang mapahiya siya. Gayunpaman, hindi siya eksaktong nababagabag sa pamamagitan ng pagiging napahiya hanggat nagawa niyang makakuha ng Faye. Pinatapon mula sa pamilyang Taylor ngayon. Lahat ay magiging sulit para sa kanya. 75 milyon. Ito ba talaga ang mahal? Bumagsak si Cecilia matapos marinig iyon. Tulad ng sinabi niya, kaya, upang madagdagan ang halaga ng iyong regalo sa matandang Panginoon. Sinadya mong magsalita ng isang random na halaga, Faye. Hindi alintana kung ito ay nagkakahalaga na marami o hindi, ay isang pag-iisip. Gayunpaman, talagang ginugol ko. Iyon ay sa bahay na iyon upang manalo sa bid. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong. Parehong batang Master Neil at young Master Ken. Pareho silang nandoon. Sa araw na iyon din. Mahinahon na sagot ni Faye. Batang Master Ken, young Master Neil, talagang ginugol niya ang maraming pera. Tumanggi akong maniwala sa kanya, ang manugang na nakalista bilang isang sundalo sa loob ng 5 taon ay maaaring matanggal na. Maraming pera. Si Cecilia ay hindi nasisiyahan. Hindi siya nasisiyahan dahil hindi siya maaaring mag-fort ng maraming pera at siya talaga mas mababa sa manugang. Ginawa niya talaga. Ang bagay ay, batang master. Si Ivan ay napansin din ang mansyon na iyon at nais na magbid para sa mansyon bilang isang regalo para sa Old Master Taylor kaya nagpunta siya sa auction sa araw na iyon. Gayunpaman, siya hindi rin inaasahan na naruroon din si Faye. Tumawa si Ken bago magpatuloy. Kaya, pareho silang nais na magbid para dito. Gumawa pa sila ng isang pusta na ang natalo ay alikabok ang sapatos ng nagwagi. Ang batang master na si Ivan ay nagkasundo sa huli at
Nanalo si Fane sa bid para sa bahay na iyon. Galit na galit si Fiona sa kanyang kamao. Nakinig mula sa tabi. Siya ay fumang. Si Fane ay nag-aaksaya ng sobra. Pero ngayon, talagang nais niyang agawin ito mula kay Ivan. Bakit hindi niya magawa? Ibigay mo lang ito kay Ivan. Ang bahay na iyon ay hindi kahit na nagkakahalaga ng higit sa 70 milyon. Anyway, bukod, una siyang sumang-ayon sa isang 10 milyong regalo ng box para sa Old Master pa rin. Hindi ba siya makakabili ng iba pa na nagkakahalaga ng 10 million box? Maaari niyang may save ang 80 milyong mga box noon. Kahit na Fane. Hindi na isang maraming pera na ito, mas mahusay na ibigay lamang ito sa kanya. Ang kanyang biyenan ay nangyari na maikli sa cash pa rin. Siyempre, siya. Pinapanatili lamang ang mga kaisipang iyon sa kanyang sarili. Tulad ng hindi nasisiyahan sa kanya, hindi niya magawa magsalita ng kanyang isip sa harap ng lahat noon. Bukod, ginugol iyon ni Fane. Pero upang manalo ng bid para sa bahay na iyon habang si Ivan ay alikabok ang kanyang sapatos para sa kanya. Kasabay nito, ito ay nakakuha ng ilang anyo ng pagmamataas o kaluwalhatian sa kanilang pamilya. Sa sandaling ito, malamig na kumala si Ken habang sinabi niya, gayunpaman, mayroon akong mga tao. Tumingin sa Fane at hindi siya humiling ng isang paunang sweldo mula kay Miss Tanya. Nagkataon, tumakbo kami sa parehong mayaman na ginang mula sa nauna. Auction kasama muli si Fane. Ubo. Nangangahulugan ito na ang pera. Nagmula sa mayayamang babaeng iyon. Ang matigas na pera ng mayayaman na iyon. Babae parang. Binigyang diin ni Ken ang kanyang tono nang sinabi niyang mahirap. Pera na parang sinusubukan niyang ipahiwatig ang isang bagay. Bumagal pa siya kung kailan. Sinabi niya iyon. Hahaha, tama iyon. Ang red jalong iyon ay nagmula sa kama, tila. Matapos marinig iyon ni Michael, sumabog siya sa pagtawa. Paano hindi masasabi sa kanya ni Ivan? Kapag alam niya ang maraming impormasyon. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga ngayon. Dahil si Fane, ang kanilang manugang ay lubos na napahiya ang kabuuan ng Taylor pamilya ngayon. Kung ang sinabi ni Ivan ay totoo, magiging isang himala para kay Fane na hindi. Mapadalo mula sa pamilyang Taylor kaagad. Naniniwala siya na hanggat wala na si Fane sa larawan upang pigilan siya, magkakaroon siya ng pagkakataon na ituloy ang Selena. Fane, ano ang sinasabi nila, totoo ba ito? Ikaw ba talaga? Kasama ang mayayamang ginang na iyon. Halos lumipas si Fiona mula sa pagiging nabalisa. Sinabi sa kanila ni Neil tungkol dito dati at naisip niya na sila sinadya na spoutong walang kaparerekon. Gayunpaman, hindi eksaktong pagsisiyasat si Selena. Mas malalim tungkol sa paghihirap na iyon kaya bumagsak ang buong bagay. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.